hatid ng UP Diliman Gender Office. Gender Radio. Magandang araw at nagbabalik ang Gender Radio, ang chikahan sa kasarian ng Diliman Gender Office. Dito pa rin sa DZUP. Ako si Shane. Ako si Steph. Hello, we're back. At syempre kasama natin ngayon ang ating pinagpipitagang guest, no, bisita ngayong araw. Papakilala ko na siya. Siya ay ang National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, and take note, siya daw ang youngest, no, female, no, National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers. Focal person din siya ng Pilipinas sa ASEAN Women's Network sa ilalim ng Education International, at ngayong taon ay nagawaran siya ng Inquirer Philippines as Women of Power, isa sa mga nabigyan ng award nito, no? Pinapakilala ko sa inyo si Teacher Ruby Bernardo. Hello, Teacher Rubes! Welcome sa Gender Radio. Hi, Steph at Shane, at syempre sa lahat ng nakikinig ngayong araw dito sa Gender Radio. Grabe ang ang powerful. Tama. Women of Power, chika. Diba? Tapos, gusto ko dun sa yung youngest Correct. na national chairperson ng Alliance of Concerned Teacher. So, kwento mo naman muna para mas makilala ka ng ating mga tagapakinig. Bakit mo naisip? Paano mo naisip na gusto kong maging teacher? Medyo mahabang kwento, no? Baka magmaalaala mo kaya ako dito. Pero, hindi ko talaga pangarap maging teacher, actually, no? Gusto kong maging writer, maging journalist, actually, no, nung bata ako. Kasi, dahil pinalaki ako ng lola, ng single mom din, no? Kaya talagang saludo ako sa mga single mom, no? Kasi, so dahil sila yung mga kasama ko, mahilig silang makinig ng radyo, ng balita, no? So, yun yung lagi kong pinakikinggan nung bata ako. Kaya, parang gusto kong maging journalist. Then, syempre, naging, din tayo, no? Writer sa campus, ganyan, no? Kaya Preston lang, ba yan? oo, diba? Mga NSPC, RSPC, no? Pero dahil mahal na kurso ang maging journalist sa hindi state university, ang pinakamurang kurso yung pagti-teacher, ay doon ako napunta, no, sa pagka-teacher, no. Pero dahil makulit pa rin ako, kumuha ako ng campus yung special course na yon, parang campus advisor, no, sa PNU, sa Philippine Normal University. So, nag-join pa rin ako, ganyan, no. Pero pinaka nagustuhan ko at sinabi kong para sa pagtuturo talaga ako kasi naging bahagi ako ng PNU Movement for Change, and then na-expose ako sa isang peasant community, nag-literacy and numeracy training kami doon. At kumbaga aha moment ko yun kasi maraming mga nagpuntang mga bata, pero mas maraming mga nanay na at tatay, no, na mga magsasaka na hindi rin sila marunong magsulat at magbasa, at tuwang-tuwa sila na merong tatayo doon at magtuturo sa kanilang magsulat. Yun yung isa sa mga aha moment ko kasi kailangan talaga ng teacher. Hindi lang pala sa eskwela, kundi sa mga komunidad din na magtuturo sa kanila para simple magsulat at magbasa lang. So, yun yung aha moment ko, okay, gusto ko na maging teacher kasi yun pala yung power ng teacher. Yes, dahil tawag doon, right ng lahat na magkaroon ng access sa edukasyon. So, ano bang tinuturo mo, teacher? Anong grade? Yes? Malalaki pa sa akin yung mga estudyante ko. Nagtuturo ako ng grade 10, so sa K-12 yan, no? Doon sa mga nanonood ng mga titas, katulad ko, hindi inabot ang K-12. Yan yung parang mga fourth year, no? Pag-graduate ng high school. Pero not yet. Not yet. Kasi K-12. May K-12, oo. So grade 10 sila. Filipino yung tinuturo ko. Panitikan at wika. Okay. So, pwede mo bang ikwento, ano bang itsura sa loob ng classroom, no? Gaano kalaki yung class size ninyo at ano bang reception ng mga bata ngayon sa Filipino? Kasi balita ko, isa sa mga issue yan, although mamaya pa natin tatalakayin. Sa ngayon, tingin ko ito yung parang usual na sa mga public school, lalo dito sa NCR. Ang kalakhan ng mga classrooms natin, ang ratio niya
ay 1:50. Ang klase ko 58. My Pero God. sa iba, for sure, mas malaki pa. Lalo dito sa NCR. Ano talaga, congested yung mga classrooms. Samantalang nung panahon natin, mga malaki na kapag 40, no? Actually, ano ba yung ideal class size, Teacher Rubes? Ang ideal class size talaga ay for elementary dapat 35. Ano na yon, maximum na yon, no? Pag high school 40 dapat ano na siya, hindi na siya madadagdagan. Okay. At ang next kong tanong ay, alam ko sa June 8 na kasi yung pasukan, di ba? Oh. Siyempre dito napapasok yung iba't ibang sitwasyon ng mga teacher, pero nakapagbakasyon ba kayo? Kamusta ba ang bakasyon ng mga guro? Hindi yan totoo, budol yan. Para sa mga teacher, nako, parang hindi totoo yung bakasyon, no? Kasi bagamat merong 30 days na uninterrupted, pero ginugulo kami, no, nitong mga pagbabagong gustong gawin ng DepEd, no. Maraming mga mangyayari this coming June 8. Unang-una na dyan yung bago na yung school calendar, no. Ibinalik. Tama ba? Binalik na siya dahil dun sa heat index, kampanya rin yan ng ACT, no. Pero more than that, ang tawag nila 3-term school calendar, no? Hindi Trimester siya na quarter. siya. Yes, no, dati merong first quarter, Aha. second quarter, third quarter, and then fourth quarter. So ngayon, 3-term school calendar. 3 hati na. Then may term breakdown na tinatawag. Ito yung parang sem break. Oo, no? Pero ang daming mga magbabago dyan eh. Siyempre, yung ituturo namin, no? Tama. Bago yan. Meron kaming tinatawag na budget of work, no? Kasi hahatiin mo yung mga lessons. Hindi yan madali para sa mga teachers natin kasi it needs training. Yung orientation, ginawa nitong mga nakaraang week, online siya ha, pero pinapupunta yung mga teachers sa eskwela kasi magwa-watch party kami doon. Di ba kaya nga online para maging mas magaan sana yung pagtatrabaho, tapos mas makapag-notes ka, makapag-focus ka din, kanya-kanya yung mga bahay, ganyan. Oo, yun yung hindi namin maunawaan, yung lohika na kailangan mo pang pumunta dun sa eskwelahan mo, nasa Eh, di covered sana, court, oo. kasi marami sa Covered mga court. schools natin walang AVR, walang mga audiovisual room, no? So, hindi mo rin maiintindihan, di ba? Kasi ganun yung kalagayan ng mga schools natin, no? O kaya, marami sa mga teachers natin, may glitch pa nga, no, sa internet connections, Tama. no, sa probinsya lalo na, no. Actually sa probinsya kailangan mo pang lumuwas kasi marami doon talagang mga 2 to 3 hours pa yung kanilang biyahe. Kasi sa mga provinces natin di natatanong, no. Ang kalagayan talaga doon nilalakad, tinatawid ng dagat. Yung mga teachers usually weekend yan umuuwi. Kasi doon na sila halos nakatira malapit doon sa mga eskwela. So yan yung reklamo nila. Kasi kailangan pa nilang pumunta for one day manonood lang pala online. Ibig sabihin ba, sa panahon ng inyong, di ba 30 days ba yon na hindi dapat aabalahin ang mga guro sa kanilang mga bakasyon? Slash Doon pa paghahanda. dinaos yung Oo. inyong, ganun ba ang nangyari? Hindi naman mismo sa araw ng Hindi 30-day naman. break. Pero, Okay. syempre, kailangan mong aralin itong mga policies, mga guidelines, then DepEd order, no? Kasi malaking pagbabago eh. Pero in just one day, ang akala ng DepEd, mauunawaan agad namin yun sa isang ganong klaseng orientasyon, di ba? Okay. And then, marami pang mga gustong gawin, no? Halimbawa ngayon, meron tayong mga learning recovery program. So, ang pinagmamalaki ng DepEd, hindi teacher ang magre-remediate dun sa ating mga estudyante. Ibig sabihin nito, yung mga batang mahirap magbasa, etc. No? Meron daw mga tutors na non-DepEd, nakalagay sa kanilang DepEd order, may bayad yan, no? Okay. Pero, sa huli, teacher pa rin pala yung nagsa-summer program ngayon, no? Ang tawag nila aral. Paano? Okay. Bakit na pupunta ulit sa mga teacher kung meron palang in a way, ina-outsource yung DepEd? Yun yung kine-question natin, no? Kasi merong 9 billion na pondo itong aral program na ito. Malaki. Sinasabi ni DepEd Secretary Angara, allotted ito for learning materials, allotted ito for 446,000 tutors Okay. na may bayad daw, di umano, no? Remuneration yung tawag, no? Pero, wala naman.
hinahanap natin kung nasan yung pondo na yon. Ang sinasabi ng mga principals natin, walang binabang pondo sa kanila. So, ang gagawin na naman, itutulak yung mga teachers natin. And that's happening now. Para no? lang may output at nasabing, oo, nag-out namin tong aral program. Tama ba? Oo, no, yan, no. Hanggang ano yan, June 2 yan, no. So, imagine, 1 week na lang, magbibrigada eskwela na, then June 8 pasok Okay. na. Sige, i-rundown lang ulit natin yung ilan sa mga nabanggit mo ng mga issue. So, una sa lahat Class mula size. August, Oo. no? Ngayon ay June na, no? Oo. Yung kalendaryo. So, isa sa issues yun. Pangalawa ay yung trisemestral na, no? At meron kayong isang buong araw na pag-aaral tungkol dyan, no? Na nag-watch party pa. Dumayo pa ang mga guro mula sa iba't ibang lugar. At may glitches pa ito, no? Doon sa naganap na watch party. Tapos pangatlo, may issue pa tungkol dun sa 9 billion budget, no? Ng aral program na ito sana yung, ano tawag nito, educational recovery, no? Oo. Program na mukhang hindi naman pala totoo yung pera, no? Pero ang output kailangan ay lumabas pa rin. At pero ito pang apat na tanong ko, teacher, kasi nga 'di ba ngayong panahon ng brigada eskwela, no? Bumabas na ba ang inyong chalk allowance ang tawag diyan, 'di ba? Na ipanalo din ng mga kaguroan, no? 10,000 pesos, tama ba 'yon? Oo, 13 years in the making yan Okay. step, no? Kasi for so long, yung mga teachers talaga, ano yan, out of the pocket, yung ginagamit namin for teaching, no? Ibig kong sabihin, hindi, actually kulang pa nga yung 10,000 eh, kasi sabi natin dapat at least yung laptop, free na yan sa mga teachers. Oo. Kasi kung yung police may mga baril, no? Tama. Hindi naman sila yung gumagastos niyan, and even our health workers, no? Hindi rin naman sila yung gumagastos ng mga kailangan. Yung teacher talaga, siya lahat. Kahit bala ng stapler, kahit bond paper, Masking no? tape, Masking ganyan. tape, Manila paper, teacher talaga yan, no? Pero ngayon, ang kahingian kasi, dapat daw 21st century teacher kami, no? Okay. Sabi nila, Yes. nila, no? Oo. Pero hindi pang 21st century yung tulong sa amin, eh. Mukhang, panahon pa ng, no, na nakachok pa rin yung mga teachers, Okay. no? Etc. At kailangan namin yung gawin, gamit yung sarili naming pera, no? Na kulang na nga yung sahod, no? Marami sa mga teachers natin, pinapangutang pa yung kanilang laptop, projector, no? Bit-bit nila yung mga TV nila, no? Para makapagturo sa susunod na klase. Grabe naman. Kasi walang sariling mga monitors, no? Yung mga, natin, mga Mga rooms school. natin, no? So, ganon. So, yung teaching supplies allowance, talagang laban natin yun noon pa, no? From 5,000 na doble yan dahil sa ACT Okay. Teachers Party Tama. List. Shout Salamat. out sa ACT Teachers ACT Party TP, List. no? Teachers Party List. Okay. Oo, no? Pero ako, nananawagan talaga ako dun sa mga teachers natin kasi, malambot talaga yung puso ng mga teachers natin. Alam nyo, pati yung pagkukumpuni ng kanilang mga eskwela ay sila pa yung gumagastos. Ibig kong sabihin, halimbawa, walang upuan, walang mesa, sira yung bubong kasi binagyo, lalo dun sa mga probinsya, teacher natin ang gumagastos kung minsan. At syempre, sasabihin lang nila na that's brigada eskwela, bayanihan, no? Tigilan na natin yung bayanihan, no? Pakita natin dun sa ating gobyerno na we resist kahit ngayon lang na ipakita natin yung tunay na kalagayan, no? Sa kasalukuyan kasi responsibilidad yan ng gobyerno. Yes, actually, parang bata pa lang ako. Yes, nag-aral din kasi ako sa public school. So, parang lumaki ako sa public school hanggang sa UP. So, elementary, high school, ganyan. Yung sinabi mo ngang tawag doon, yung pagkukumpuni, yung brigada eskwela, actually, siya tawag doon, imbis na papanagutin mo yung government na, hey, kulang yung allowance, kulang yung pampakumpuni, parang ay mahagard pa tayong i-request lahat ng yan at matagal bago dumating. Ay yung mga parents nag-aambagan, ventilador, pag-aayos ng mga upuan. I mean, gusto Mga naman natin. alumni, Oo. diba? Gusto naman Totoo natin yan. yung mga yung community spirit na Yeah. na-appreciate ng komunidad at ng mga magulang yung paaralan. Pero sobra-sobrang pinagtatakpan ng mga magulang at ng mga guro. May nakakalibre sa ganitong mga Oo. bayanihan. At may pondo naman sa edukasyon. Actually, Yes. 'di ba, parang start ng 2026, sinasabi ang edukasyon ay pinalaki ang budget. Pero batay sa mga sinasabi ni Teacher Rubes, para namang abonado pa ata yung mga guro. No? Tanungin ko nga, Teacher Rubes, ilan ba ang mga guro sa buong bansa na apektado ng ganitong sitwasyon?
Well, tingin ko lahat, no? Sa ngayon, almost 1 million na yung mga teachers natin. 847,000 last year. Pero gearing to 900,000 na yan ngayong taon, no? Dahil maraming mga bagong teachers, no? Mabuti Kaya, naman yun, di ba? oo, no? May 32,000 pa, no? Na sinasabi yung DepEd, pinagmamalaki niya, no? Pero kulang pa ngayon, actually. Kasi ang backlog pa natin ngayon for teaching personnel is 145,000. Malaki Maliit rin. pa yung 32,000 na yun, no? Marami yung apektado niya, no? Pero mas pinaka-apektado yung mga nasa probinsya natin, no? Kasi yun talaga, makakakita ka na yung sahig ay lupa pa, makakakita ka talaga na yung mismong classroom ay nasa kubol, no? Yun, no? Yun yung kalagayan ng ating mga classroom. Kaya ngayon, ang sinasabi ng Department of Education ng gobyernong Marcos, no, ay historic yung budget natin kasi tumungtong ng 1 trillion for percent daw ng ating gross domestic product. Pero malayo pa yun no? Dahil sa historic din naman yung abandonment, no, ng gobyerno sa education natin. In fact, nung mga nakaraang taon, hindi nasunod yung nakalagay dun sa Constitution na number 1 yung education in terms of budgetary allotment sa national budget. Nauna yung DPWH, no? Bago sumambulat yung flood control project. Kaya ngayon, hinahamon talaga ng Alliance of Concerned Teachers yung ating gobyerno na ipakita na maramdaman, no, ng education sector yung sinasabi nilang historic budget kasi talagang historic din yung pananamantala din dun sa ating mga guro at mga kawani sa edukasyon. Lalo na may sinasabing education crisis, di ba? So, Yes. sige, go Shane. Yung tawag doon, sabi may crisis sa education, nandun din yung parang usapan na sobrang daming itinuturo, cramped yung doon sa senior high. Sa buong equation na to, tawag doon, paano naman tawag doon, nakakapagturo pa yung mga teacher natin about gender, about kamalayang pangkasarian. So, paano ba magkadugtong itong idea ng education at saka pag-alam sa gender? Kasi 'di ba parang kung titingnan natin kung sinaunang panahon hindi pa siya mas napag-uusapan versus ngayon. Oo, no. Actually, yung act talaga, advocate siya talaga for gender rights. Kasi kahit yung mismong sector, yung education sector, 80% sa amin talagang kababaihan, no? At alam natin yung struggle ng mga kababaihan, no? Syempre yung bahagi din, no, ng mga sektor na may mga piniling kasarian, no? Sa loob ng eskwela, ang sinasabi kasi, di ba, parang nakaabante daw yung Pilipinas in terms of gender gap index. Tayo nga yung nakapag at least na-ratify yung C-190, no, sa atin, no. Sa mismong mission vision ng DepEd, sinasabi nga yung pagiging pagpapahalaga niya, no, doon sa karapatan sa kasarian, no, etc., no. Pero tingin ko hindi siya nagre-reflect doon sa mismong tinuturo ng ating mga guro, no, kasi unang-una yung pag-incorporate ng gender education sa loob ng eskwela, hindi natin siya nakikitang comprehensive, no. Gusto nga natin at least elementary pa lang meron na talagang pagtuturo doon sa reproductive health, yung comprehensive discussion about gender, no, pero hindi siya ganun ka, nakikita talaga sa loob ng mga eskwela natin. Kaya ako bilang high school teacher, nakikita ko rin talaga yung epekto dun sa ating mga kabataan. Marami yung teenage pregnancy, marami yung exposed to domestic violence, harassment sa loob ng kanilang mga bahay, no? Yun yung halaga rin ng teacher na mulat dun sa kalagayan at yung edukasyong pangkasarian din. Isa rin yun sa bahagi ng aming, of course, yung Paaralang Teresa Magbanwa para sa mga guro, no? Isa yun sa mga educational program ng ACT para kung hindi man siya nakalagay sa curriculum habang sinusulong natin yung isang makabayang edukasyon, meron tayong alternative sa loob ng mga klase na isasama natin siya dun sa pagtuturo. Kasi ako naniniwala ko na yung influence ng teacher, powerful niya no? At kapag mulat yung teacher, talagang marami siyang may influence ng mga kabataan. Tama. Nakakatuwa, no? Kasi talagang lalabas yung creativity, doon na makita yung passion ng ng mga guro sa kanyang
trabaho, no? At saka sa mga estudyante din. Biro mo, merong paaralang Teresa Magbanwa para sa mga guro na nagbibigay ng alternative, no, na curriculum, no, na pwedeng magamit ng mga guro. Labas pa doon sa mga, syempre, itunuturo, prescribed ng Department of Education. Nako, unang segment pa lang natin, medyo madami na tayo at medyo mabigat yung ating mga na-share na. Pero ang dami pa nating exciting na tatawirin, lalo na ang ganda ng mga nabanggit niya, yung time and time again na mga kinakaharap ng mga kabataan at kababaihan nandun sa eskwelahan araw-araw. At dahil dyan, magbabalik ang Gender Radio, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Ang mental health ay hindi na issue na tago, ngunit patuloy na minamaliit at paulit-ulit na binabaliwala ito kumpara sa mga pisikal na kapansanan. Maging maalam, kung meron kayong mga kaibigan na nagpapakita ng mga sintomas ng mental health illness, katulad ng di karaniwan na pagbaksak ng punsyon sa eskwelahan, sa trabaho, sa social activities o sa sports, lapitan sila. Sabihan sila na hindi kahihiyan ang paghingi ng tulong. Break the cycle. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Let's get started. Drive safe. In 400 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn right. Accident reported ahead. Ang ligtas na pagmamaneho ay nasisimulan sa pagtutok ng mga mata sa daanan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Gender Radio. Yes, nagbabalik po ang Gender Radio. Ako pa rin ito si Shane. Kasama pa rin natin si Teacher Ruby at syempre si Steph. Hello. Yes, kanina noon pinag-uusapan natin, merong tawag doon, may program yung ACT, yung Paaralang Teresa Magbanwa, para bigyan ng expanded curriculum din yung mga teachers. Ano ba yung kasali to begin with dun sa basic na curriculum, lalo na in terms of gender, in terms of reproductive system? Nung chinika, kaninang break nagchichismis na namin, kailan nyo ba na-discuss yung reproductive system nung bata kayo? Iba pa yan ng grade school sa high school. Kumusta ba ngayon? Ano ba yung mga kasali? Kailan ito napag-uusapan? Sa elementary natin, nagsisimula talaga yan. Pag grade 5, no? Tama ka doon, no? Naalala mo pa, no? Pero actually, pahapyaw lang yun eh. It's just one lesson. Ang one lesson mo, isang System. Isang linggo lang yan, or at least 3 days, no? Ibig sabihin, napaka-konti nun kumpara doon sa isang buong school year na dapat ay tuloy-tuloy, no, yung comprehensive nga kasi nga dapat, no, yung usapin nung kasarian, no. Tapos tutungtong ka ng high school, syempre diyan na yung puberty age, may mga pagbabago na sa katawan mo, then nagiging curious ka sa mga bagay-bagay, then you have shared experience na ikukwento mo sa mga sa mga kaibigan mo, tas nag-e-expand yan, no. Tama. Actually dapat nga sa simula pa lang nauunawaan ng bata yung usapin ng kasarian more than biological no na pagtingin natin, no. Sa high school, diyan napapasok talaga yung napakaraming problema natin, no, kasi ako bilang grade 10 teacher, mga 15 to 14 years old yung aking mga estudyante. So, dyan na talaga yung nagsisimula ng crushes. Actually, jowa. Jowa pa nga, oo. Jowa na, no? Hindi kayo maniniwala yung mga grade 7, grade 6 ngayon meron na, no? Yun, no? Actually, yun ang gusto namin i-address sa loob ng mga public schools natin kasi una wala talagang clearly education tungkol dito. Pero yung personnel din kasi halimbawa, gusto natin sana merong mga gender desk sa loob ng
eskwela, pero hindi yan well-established. Meron lang tayong isang guidance counselor na siya na yung lahat. Lahat ng Siya problema. lahat ng problema nasa guidance. Oo, Isang no? piraso lang, pero merong kang 3,000 students. Merong isang eskwelahan dyan malapit sa Batasan Complex, malapit sa mga mambabatas, pero 10,000 estudyante, isa lang yung guidance counselor. Overloaded. Oo. Sobrang overloaded siya, no? At hindi lang yun yung kanyang ina-address. Of course, lahat ng mga problema ng mga bata. So, yun na. Ang problema. Magsa-side note lang ako kasi sa DGO ang mandate natin ay ma-mainstream lahat ng mga programa dito sa campus, no, dito sa Diliman, na may gender aspect, na may gender and development aspect. Ngayon, kung sinasabi mo na almost 1 million ang teachers mo, no, at syempre nakalatag ang DepEd school sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, mula Tawi-Tawi hanggang Sulu, no. Kung ideally integrated ang gender, no, and development doon sa curriculum, no, sa palakad ng schools, hindi lang 5% I guess yung magiging accomplishment ninyo. Alam ko nagpa 5% GAD accomplishment din kayo sa DepEd, tama ba? Bahagi ba yan ng inyong Oo, gawain? no, pero mukhang Malayo. may isplok ako. Ano na dito? Isplok ako kasi actually yung maganda sana no, kasi nasa batas yun, no, yung GAD, no. Pero ang nangyayari kasi dun sa policy maganda. Pero in terms of implementation, yung 5% na budget for GAD trainings, etc. na pwedeng gamitin sa loob ng school, hindi talaga siya na-exhaust, hindi siya napupunta dun sa dapat talaga kalagyan nito, no. Alam niyo ng mga teachers na nakikinig, no, ginagamit for recreations and other na kailangan pa, no, sa loob ng eskwela. Swimming. Ganyan nga ang mga Pupunta kayo sa mga public school, doon lang ako sa True, no? Yun yung nangyayari, no? Pero supposed to be, dapat magamit sana siya doon sa pagtatayo ng mga gender desk, no, pagdadagdag ng personnel, yung training na comprehensively masasama natin doon sa mga subjects natin, whether it's math, science, English, yung usaping pangkasarian, no. Pero yun, malayo pa yung ating kailangan gawin doon. Tanong ko na lang din siguro, ano bang suri ninyo, no, doon sa curriculum, sa current curriculum ng DepEd? Kung may ganyang challenges nga, no, sa ating integration ng gender, no, tapos yung bilang ng subjects, bilang ng mga araw sa pagtackle ng mga aralin, no, ano bang suri ng Alliance of Concerned Teachers? Generally, ang sinasabi natin, yung hubog talaga ng ating mga curriculum since imula pa, talagang very colonial talaga siya, no? Commercialized, no? At colonial in a sense na lahat ng framework na ginamit dun sa pagka-craft ng curriculum ay galing talaga sa ibang bansa, makadayuhan. Kaya nga ngayon, ang daming mga revisions yung gustong gawin dun sa ating K-12 curriculum. Hindi lang sa senior high school yan. Ngayon, ongoing yung training ng mga teachers natin dun sa pagpapatuloy pa nung pag-strengthen and enhance daw nung K-12 curriculum. Pero ngayon, pumapasok na yung tanong na nagtagumpay ba yung K-12 doon sa kanyang pangako na trabaho, kolehiyo at negosyo. Pero based on that team, nakikita na natin gaano ka piniframe talaga yung ating mga estudyante bilang mga manggagawa, Cheap semi-skilled, yes, no, semi-skilled worker, no, na hindi talaga holistic yung approach natin sa education. Supposed to be, ang layunin sana ng edukasyon ay humubog ng mga kabataan natin na talaga, no, magsisilbi dun sa kanyang bayan, critical mag-isip, no, at makakatulong to progress, no, yung mga bayan, no. Pero sa kasalukuyan, mukhang ang ina-address lang ng gobyerno natin ay papaano maipapakete yung mga estudyante natin into global market, makapagsilbi dun sa mga malalaking negosyo, no, pero hindi bilang mga boss, kundi bilang mga manggagawang may murang lakas paggawa, no. Ganun talaga, no, at ano yan, blatantly ay sinasabi yan ng gobyerno natin. Paano? In a way, ang sinasabi niya, hindi naman sila tatanggapin ng mga ng mga negosyo kung sila ay senior high school graduate lang kasi hindi sila marunong ng mga basic na kailangan kahit na mag-fill up lang ng biodata, etc., no? Ganon, no? So, hindi natin kailangan ng mga galing sa agriculture, truck, no, ang kailangan natin, yung mga tech-voc. Kaya dalawa na lang ngayon yung ating gagawing, truck, yung
yung TechVoc nga, no? At saka itong may kinalaman dun sa academic track natin o Tech Pro. Ito nga, tawag doon, dahil nabanggit yung gobyerno. Kasi di ba sabi, dapat number 1 na priority sa budget, yung education. Tapos, nung nakaraan, sabi mo nga, ang nasilip, DPWH pa nga yung nag-number 1 versus education. Kumusta yung budget ng education ngayon? Tapos, kumusta din yung sahod ng mga guro? Lalo na nabanggit din kanina ni Teacher Rubes, no? 80% ng mga guro ay kababaihan. So, napakalaking female workforce ng education sector. Oo, no, ako ito yung favorite ko i-discuss, no, kasi pag March 8 talaga sa amin, no, sa Alliance of Concerned Teachers, para siyang Teachers Day din. Kasi 80% nga sa amin ay kababaihan, no. Kahit dito sa UP, no, Kalakhan ay kababaihan, no. Doon talaga nakikita na yung teaching as a job, para siyang daycare workers, alam mo yon, parang kinreate mismo yung teaching bilang job na nag-taga-alaga ng bata, ganon, no? Ganon siya tinitignan, no? Pero dahil Kalakhan ay kababaihan, Kalakhan din ay overwork, underpaid, unsupported, at under attack, no? Tinitignan namin ito sa usapin mismo nung pasahod, no? Kasi majority na mga kababaihang mga guro at mga kawani ay hindi talaga nakakatungtong sa living wage yung sahod, no. Sinasabi ng Ibon Foundation, dapat at least, 'di ba, 1,200 plus. Pero sa ngayon, yung teacher natin, pagtungtong niya sa mga public schools natin, teacher 1 to teacher 3, kahit makapagpa-promote pa siya, 20 years pa siya magiging teacher 3, ay hindi pa rin makakatungtong yung sahod niya dun sa at least 36,000, no? Dun pa lang, living wage. Hindi natin pinag-uusapan dyan yung pagiging professional. And yung inflation, kasi sabi mo nga, 20 years bago siya makarating dun sa mga 36,000. Ano na yung living wage by that time? Oo, gano'n, no? Tsaka yung pagiging professional nga, yung bigat ng trabaho na ginagampanan niya sa kanyang eskwela, no? Hindi talaga natutumbasan noon, no? At kung ikukumpara mo doon sa the same position in government, kasi sabi yun sa batas, sa Magna Carta, na pag-iwanan talaga yung teacher, kasi yung dati pantay yung nurse at saka yung mga military and uniform personnel. Yung military and uniform personnel, grabe, paborito ng gobyerno, no? Nadoble yung sahod, yung subsistence allowance nila, ito yung isang allowance na, naku, libre ang pagkain nila araw-araw. From 100 pesos dati, ngayon 350. In a month, meron siyang 10,500 na subsistence allowance. Pangkain nga lang yun. Hindi pa kasama yung hazard pay, combat allowance. Ang daming mga allowances. Kumikickback pa sa... At pag nag-retire ay mataas ang kanilang pensyon. Yes, no? Tutungtong talaga sila sa 50,000. Yung mga nurses, at least salary grade 15 yan. Meron pang mga allowance din, no? Yung teacher, 31. Tapos marami pa yung kaltas. Sa tansya nung GSIS, diba? Yeah, GSIS, PhilHealth, etc. So, parang mga 24,000 na lang yung nauuwi ng teacher. Salary grade, ano ba ang teacher? Salary grade 11. Salary grade 11 ang entry level. Entry level. At ang teachers ay professional, under sila ng Professional Regulatory Commission, PRC license handlers sila, no? Yearly, meron yang mga kailangan puntahan ng mga seminar, may exam yan para ma-certify ka na teacher, katulad ng mga doktor, lawyer, etc. So, ibig sabihin, luging-lugi naman kayo, Teacher Rubes. Ano ba naman yan? Kung ganon, ano panawagan ng teachers, no? Kaya yung panawagan talaga ng mga guro ay yung 50,000 na entry level para sa mga guro natin. Sa lahat yan ng antas. Ibig sabihin, private school, public school, at kahit yung pagpasok mo sa mga state universities and colleges, mga kolehiyo ay dapat ay 50,000. Basta teacher, 50,000, no? Actually, kanong ng mga nakaraan, no, Steph, no, ay talagang naglobby tayo sa loob ng Kongreso. Gusto nating kumbinsihin yung mga mambabatas natin. Hindi kami naniniwalang walang pera. May pera nasa maleta, 'di ba? May pera sa korupsyon. Ang daming perang nilalaan ng gobyerno sa ibang mga bagay, pero wala doon sa edukasyon at salary increase ng mga teachers. Kaya talagang kami, seryoso, determinado kami dito sa panawagan na ito. In fact, nag-sit down strike na kami. At ngayong taon, hindi kami natatakot na gawin pa yung mass bolder na mga action para dito. So, ito, nabanggit mo nga, umaabot na sa
sit-down strike, active na nila lobby. Sa tingin mo, bakit Kasi sabi mo nga na pag-iwanan, kumpara sa iba pang mga trabaho sa government sector, no? Ano yung parang nakikita mong in a way reflection dito ng ating lipunan sa pagtingin nito sa mga teachers na parang ang daming mong kailangang patunayan at i-convince para lang taasan yung sahod ng mga teacher when in fact, yun nga, meron ng care work, meron ng pang-education work, and to be fair, wala nang iba pang fields kung walang teacher. Diba? Lahat dyan nagsisimula yung mga tao, gusto mo bang maging nurse, gusto mo bang maging teacher or maging journalist, lahat yan nagiging possible kasi may mga teacher ka. So, ano kaya yung parang, what does it say about our country? Diba? Na ganito yung parang kailangang pangungumbinse na kailangan pang magutom ng mga teacher. Yun talaga yung pinaka nakakadismaya, no? Kasi nagre-reflect kung paano pahalagahan talaga yung mga teachers natin na nagluluwal ng mga profesional, no? Marami kaming naririnig na mga gaslighting words, no? Tulad ng mga bayani, noblest profession, no? Yan ang sinasabi, no? Pero hindi siya nagre-reflect doon sa papaano nga pinapahalagahan sa usapin ng sahod at benepisyo, no? Laging teacher yung taya sa lahat ng mga kapabayaan ng gobyerno sa loob ng eskwela. Kapag kulang ng classroom, yung siksikan yung classroom, teacher yung nasa loob mismo ng classroom at nararamdaman din yung init, no, sa loob ng siksikan na classroom, no. Pag kulang yung learning materials, siya yung mag-aabono, no. Yung pagbibigay ng serbisyo ng edukasyon sa mga estudyante natin. Siya yung nasa frontline pero siya yung pinakakawawa, no, lalo na sa panahon ngayon. Sa eleksyon, no. Sa mga nakapanood ng isang pelikula ni Marian Rivera, totoong kwento yun, Yung balota. Oo, yung balota. Totoong kwento yan ni Teacher Nelly Banaag na talagang nagbuwis ng buhay dahil sa pagbabantay sa eleksyon. At yan yung pinaka-aba, no, na kalagayan ng mga teachers natin na yan din yung dahilan bakit kailangan mag-union, bakit kailangan lumaban, magsama-sama, no? At yan din yung natutunan natin sa mga manggagawa natin na pinaka-powerful tool talaga yung sama-samang pagkilos. At sa lahat ng forma, yan yung ating ginagawa. Ito, dahil sabi mo nga yung sama-samang pagkilos, kumusta ba? Dahil, as a youngest, youngest dapat lagi as a youngest, freshest national chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, kumusta naman ba yung parang, yung moral at saka yung gender awareness ng mga kapwa nating guro na nakakahalubilo niyo po? Yan, no? Ako bilang pinakabatang babae, no, na nahalal bilang national chairperson. Actually, ilang buwan pa lang ako, pero parang taon na. Na-joke lang. Ang daming nangyari, no? Pero, yun talaga yung nakikita ko importante yung education din dun sa mga teachers natin, no? Malamang sa mga mga nagdaan din dun sa mga guru natin sa public school, no? Ang nakikita nilang imahe ng teacher yung malamis tapya type na kailangan nakasalamin, kailangan masungit, naka-pencil cut and so on. Pero yung imahe ng teacher na nakikibaka parang out of the box yan, 'di ba? Sa mga natin, sa mga imaging natin sa teacher. Pero yun yung gusto ko talaga na baguhin, na yung teacher dapat nakikibaka siya kasi napaka-powerful nung kanyang posisyon sa lipunan para mag-influence ang public opinion. Kasi alam niyo yan, kapag ka-teacher ang nagsalita, paniniwalaan siya no? Ang sinasabi nga ng mga maliliit na bata, 'di ba? Parang sabi ni teacher pag sinabi ni teacher tama yan, 'di ba? At kung mulat yung mga teachers natin at nag-iisip siya na paano siya makakaambag na baguhin yung sistemang meron tayo, ay malaki yung magagawa nun in the future kasi mga pag-asa ng bayan, no, yung kaharap niya sa araw-araw, no. Kaya proud akong sabihin ang guro ng bayan ngayon ay lumalaban, no, kasi powerful. yun. Yes, no, napaka-powerful nitong mga mensahe ni Teacher Ruby. Pero napakabigat din naman kasi, to be fair, ng kinakaharap ng ating mga guro. Pero dahil dyan, no, magbe-break muna tayo para kayanin nyo pa dahil mamaya pag-uusapan naman natin kung ano ba yung mga inilalaban naman
ng mga kababaihang guro worldwide. Yes, yes, dito lang po sa Gender Radio, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Hello? Ay, yes po ma'am. Opo, nabigay na po namin yung first draft kanina. May ipaparevise po ba? Sige po, aayusin ko po agad. Opo, thank you ma'am. The world will not stop if you stop. Learn to put your health first. A message from DZUP 1602. Hoy, kain na tayo. Mamaya na, may homework pa ako. Hoy, late na. Kain na. Mamaya na kasi. Kain na tayo, please. Aray! Ang pagpapalipas ng gutom ay maaaring magdulot ng ulcer o hyperacidity. Ugaliing kumain sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Gender Radio. Nagbabalik tayo dito ngayon sa Gender Radio. Kasama niyo po kami. Ako si Steph. Hello ka dyan, Teacher Ruth. Hi. Hello po ulit. At syempre, Ay, ako po rin po ito si Shane. At yun nga kanina, no, kapag talaga break, meron kami mga pinag-uusapan na i-share na lang. na hindi nyo na maririnig. And yung isa naming dahil kanina napag-uusapan natin din yung class size, yung mga gender parity. Ilan sa mga at saka yung ratio din ng guidance counselors to students, isa naming napag-usapan dito is paano din ba equipped yung mga teacher to spot students na maaring abused domestically or sexually sa kanilang tahanan or maging sa eskwelahan. Mahirap yun, no, na gawin dun sa mga teachers natin, lalo na kung ang ratio nga niya ay gano'n, no, malalaking class size, no. Mahirapan talaga kami, no, pero ang isa sa mga ginagawa na rin, no, ng mga teachers natin ay talagang tiyakin na safe, no, yung ating mga classrooms, no. Actually mahirap talaga sa mga bata no, na maging open sila. Yun yung isa sa mga napapansin namin dun sa mga student ngayon. Hindi sila ganun ka-open na sabihin, express yung kanilang mga sarili pa, no. At yun yung kailangan talagang i-bridge na gap nung education natin kasi yun yung nawawala, no. Pero ang problema namin sa school, ang sasalo talaga nito yung mga teacher advisor natin, no. Sila yung nasa nasa unahan, pinakaunang nakakakita ng mga problema na ito, no. Dapat talaga ay equip, no. Ano yung mga gagawin, no, doon sa mga pagkakataon na halimbawa mag-open sa kanila yung mga bata, no. At ako rin bilang guro ay talagang experience ko rin talaga, no, yung mga bata na talagang mag-open dun sa mga teachers natin kasi walang mapagsabihan sa loob ng bahay, no. At yun yung dapat na natin, kumbaga tulong din dun sa mga teachers natin papaano yung gagawin sa ganitong pagkakataon. Yung mga ganito ba, meron kayong specific training na naibibigay talaga? Labas pa doon sa mga inset na sineset for you, liban pa doon sa mga curriculum, etc., etc. Nabibigyan ba kayo ng capacity building specifically para sa ganyan? Kasi sabi mo nga, 6 na sections, sa isang section 58, no? Tapos may challenge pa na hindi talaga magbubukas ang estudyante, no? May mga ganun pa. So, paano, may ganun ba na tulong, no? Sa pag-aaral para sa inyo, sa handling ng mga ganito? Tingin ko hindi sapat. Meron naman siguro, pero hindi siya sapat in a way na dapat talaga yung mga specific talaga ng mga cases paano siya haharapin, no, nung ating mga guro, no. Walang ganon, no, na comprehensive. Tingin ko hindi talaga nagiging
SWAC, no, yung mga binibigay ng mga trainings and capacity building dun sa mga teachers natin para i-address yung mga to. Syempre kasi hindi naman din talaga dapat na lahat iasa mo sa teacher. Kasi una sa lahat, kulang na nga sila. At kung kulang na yung teachers, dapat may complementary din na education workers, no, nakatuwang nila sa maayos na pag-operate ng mga classroom ng eskwelahan at sa maayos na pagbubuo ng mga estudyanteng magiging katuwang mo sa nation building, no? Kaya ang tanong kong susunod ay dahil ikaw nga ay kinatawan ng Pilipinas, no, sa ating ASEAN Women's Network, no, under Education and International, nakukumpara mo ba yung kalagayan natin dito sa bansa sa usapin ng gender, sa usapin ng yung mga binabanggit natin kanina, kumpara doon sa labas sa Pilipinas? Oo, no, among ASEAN nation, talagang tayo yung pinaka sinasabi in terms of data, advanced tayo kasi yun nga, sabi nila, no, dun sa gender gap index, and then may mga policies tayo na nakasulat sa papel, no. Okay. Pero lagi kong sinasabi, hindi talaga siya nagre-reflect dun sa kasalukuyang kalagayan natin bilang isang bansa, no. Of course, even in national TV, nakakarinig tayo ng mga sexist remarks coming from our legislators. Nagmumula mismo dun sa supposed to be model ng ating mga estudyante, pero hindi gano'n, no? Pero sa ibang mga bansa, no, makikita kasi natin yung culture talaga ng Asian nation, no, na talagang very sila, no, patriarchal, ganyan, no. Sa Pilipinas naman, kahit papaano, medyo may na tayo diyan, no. Nakakawala ng kakaunti, no. Pero sa usapin pa rin ng bilang halimbawa ng harassment, no, usapin ng mga violence sa trabaho, 'di ba? Kasi kahit mismo sa mga eskwela, yung mga education workers natin nakakaranas din, no? Pero hindi buo yung system para harapin, no, yung ganitong mga kalagayan din, no, sa loob ng mga paggawa kahit dun sa mga eskwelahan natin. Kaya yun din yung isa sa mga advokasya natin, no, ipatampok din sa international arena yung kalagayan natin dito sa Pilipinas. Ang isa doon sa mga nilalaban natin sa ASEAN Women's Network, yung pag-incorporate talaga nung gender issues doon sa mga curriculums natin, no. In fact, bumubuo tayo ng mga modules para maging alternative doon sa mga kawalan ng learning materials na nakasama at very inclusive, halimbawa doon sa mga eskwela natin, no. Kumbaga nagiging benchmark natin yung mga ginagawang materials nung iba pang mga bansa dito sa ASEAN, no. Syempre iba rin yung sisterhood, 'di ba? Yung nakukumpara mo yung kalagayan nila doon, halimbawa sa Malaysia, Indonesia, mga Muslim countries, pero at least yung nila, yung leadership medyo tumataas doon sa mga women natin na mga leaders. So may pag-igpaw din naman sa ASEAN level, no? At tama din, mabuti na re-register mo yun doon, kapag kasama mo sila na hindi lumalanding yung mga ganyang reports, no, na ulat tungkol doon sa gender gap index, no, at iba't iba pa na nasa papel lang doon sa actual situation. At gusto ko lang din i-comment, no, na talagang yung mga teacher natin napaka-progressive, no? Kasi hindi sumasapat doon sa mga binibigay na mga papeles, curriculum, gumagawa pa ng mga alternative, no? Kaya si Paaralang Teresa Magbanwa para sa mga guro. Interesting yan. Maganda siguro sa susunod ay magkaroon tayo ng episode on that. Yes, pero how makakasali yung mga iba pang teachers natin na hindi pa nakaka-join sa Paaralang Teresa Magbanwa? Syempre, una, mag-member muna kayo sa ACT, no? Yan, mag-union daw. Meron tayong Facebook page. I-like nyo po yung ACT PH 1982. Sa lahat po yan ng mga social media accounts, no? At nandun yung ating QR code para dun sa ating mga education program. Ayan. So, pakinggan tuloy. Punta natin yung kanilang social media pages at check out nyo po kung kayo ay gusto ko bang mag-member ng ACT? Gusto ko bang join dun sa Paaralang Teresa Magbanwa? So, ito, no, ang bilis ng oras. Parang malapit na tayo matapos. So, ano ba sa tingin mo, Teacher Ruby, ang papel ng edukasyon sa paghubog ng isang society na gender fair at saka makatao? Malaki yung papel ng edukasyon, no? Na tingin ko ito din yung nakikita ng mga bansang nanakop sa atin, na gumamit talaga ng edukasyon bilang forma at instrumento nung
kanilang mga pasipikasyon, no? Malaki yung magagawa ng edukasyon dahil tulad nga ng sinabi ko, no, sa pagtayo pa lang ng teacher sa isang araw, halimbawa, ako na merong 6 na seksyong tinuturuan na tig 50, meron kang almost 300 student, no, na maiimpluwensyahan. At sila yung mga pag-asa, isang generation yan ng mga kabataan na pwedeng bumago ng sistemang meron tayo, no? Kaya, ganun ka-powerful yung education. Pero, habang dapat ay meron tayong binabago, dapat nauunawaan din natin anong klaseng sistema meron tayo, no? Na unang-una, mali talaga, no? At hindi nagsisilbi para dito sa mga kabataang ito. At yun yung papel, no, ng mga katulad namin sa Alliance of Concerned Teachers, na magmulat ng marami pang mga guro ng bayan, no, na siyang huhubog doon sa ating mga kabataang estudyante, no. Wala yung mga kumbaga mga kabataang pag-asa ng bayan kung wala yung mga guro ng bayan, 'di ba? Kaya gusto natin talaga na i-empower yung mga teachers natin. Magmulat, mag-organisa ng mga militante, progresibo at makabayang unionistang guro, no? Nang sa ganon ay magamit, no? Kasi tingin ko dalawa lang naman yung magiging papel ng teacher eh. Dalawa lang yung pupuntahan niya. Either maging instrument siya nung kasalukuyang sistemang meron tayo o maging instrument siya nung pagbabago. At tingin ko dapat lahat ng guro ay maging instrumento para sa pagbabago kasi napaka-perfect nung kanyang posisyon para impluwensyahan yung lipunang meron tayo. Ang mga guro natin, mga sila yung mga nagsusuri, mga matalino, liban pa sa mga fresh, no? At saka matatapang, 'di ba? Kaya naman yung mga movies na Sister Stella L, 'di ba? At alam kong lahat tayo ay may paboritong teacher na naka-impluwensya kung bakit tayo nandito sa mga trabaho natin ngayon at sa mga ina-advocate natin ngayon. Tama ba? Yes, actually, parang ngayon nga, parang yung mga namimiss mong mga teacher, yung mga teacher na unang naniwala sa'yo, yung mga unang nag-share sa inyo na parang, ako, ilan sa mga naaliw ako, yung mga, kuwari history teacher na para bang chinichismisan kayo ng mga bagay na iba na sa libro. Parang outdated na yung libro kasi yun nga sa public school late dumadating yung mga libro nga minsan. Pero dahil mas nag-aaral sila ng lipunan at ng kasaysayan, i-update pa kayo na hindi ito talaga yung nangyari. 'Di ba? So parang may mga ganun pa. Tas yun nga, kahit sa mga teacher na unang naniwala sa'yo, uy, pwede kang magsulat. May yan tuloy. Yan na. Anyway, pero ito nga, sobrang na-appreciate natin yung mga teacher. Tapos sabi mo nga, parang hindi naman dapat matigil tayo doon sa appreciation lang at sa Happy Teacher's Day. Ano ba yung parang bilang panghuli teacher, ay ano ba yung dapat gawin naman ng lipunan or ng gobyerno para i-empower yung mga guro natin? Sa ngayon talagang ang pangunahing panawagan ng ACT, no, ay magkaroon talaga ng disente at nakabubuhay na sahod para sa ating mga guro. Panawagan namin 50,000 na entry level para sa mga teachers natin sa lahat ng antas, pampubliko man o pribado. Taasan, syempre yung mga benepisyo. Unang-una na dyan yung personal economic relief allowance. Yung budget sa edukasyon dapat hindi tawaging basta historic lang yung 4%, dapat at least 6% nung ating gross domestic product ang ilaan dun sa edukasyon. 20% of our national budget, dapat more than that. At syempre i-address yung ating curriculum. Gusto natin ng isang makabayan siyentipiko at makamasang edukasyon para dun sa ating mga estudyante. Ayan, napaka-concrete ng mga binanggit ni Teacher Rubes, ha. At gusto ko lang i-side note, ha, hindi mababa ang tingin ng mga kami, no? Yung komunidad natin actually, yung mga Pinoy, hindi mababa ang tingin sa teachers. Yes. Actually, ang taas ng tingin ng mga Pinoy at ng komunidad natin sa mga guro. Yun lang. Yung mismong structure, no, na nagpa-facilitate, nag-hire, no, doon sa mga guro at saka nagbibigay dapat ng mga benepisyo. Mukhang yun ang mababa ang tingin kasi hindi nga maayos ang mga alokasyon. At siguro kung maayos ang mga bagay, hindi i-enumerate ni Teacher Rubes yung mga binanggit niya kanina. Yung tawag doon, naalala ko nga, yes, as a probinsya girly. As a probinsya girly, yung mga teacher nga sa mga malalapit na school, nagbe-bless pa yung mga bata, nagmamano. Ninang ng bayan. Diba? Yes. Parang na parang yan. ganun ka significant yung papel ng mga guro sa komunidad. Na kung titingnan natin, no, nakakalungkot kasi
yun nga, ang baba pa rin ng pasahod, ang overwork, na para bang alam natin kung gaano kalaki yung role ng mga guro. Yun ba yung dahilan kung bakit dinidiscourage nyo ba yung mga tao, yung mga kabataan na maging guro, di ba? Kung titingnan mo, anong gusto nating i-encourage sa mga kabataan kung pinapakita natin kung ito yung mga klase ng kakaharapin mo kung ikaw ay maging isang guro. No. Actually, ngayon yung problema ay kukonti na talaga yung gustong mag-teacher, no? Parang merong isang pag-aaral na sinasabi yung mga educational institution natin, kailangan na talaga ng tulong para i-encourage yung mga teachers na gustong mag-teacher. Kalakhan ng mga teacher natin, eduk graduate, ay hindi na talaga pinupurso yung teaching or diretso ibang bansa, pero hindi pagtuturo yung trabaho, no? Hindi na kami nagulat doon. Kasi nga, tingin ko yung mga Filipino teacher, ito talaga yung pinaka-passionate teacher sa buong mundo at pinagmamalaki ko yun. Pero hindi lang passion yung kailangan no? Kailangan masuklian yun, no? Kasi yung manatili ka sa ganitong sistema, pagmamahal yan, di ba? Yung mga teachers natin, more than pa dun sa kanilang effort, 100% yung binibigay sa mga estudyante, no? Lalo pag pumupunta rin kami sa mga probinsya, yung mga kwento ng mga teachers natin na tinatawid yung ilog, naglalakad ng malayo, no? Para makaabot dun sa eskwela, nag-aabo, no? Pinupuntahan house to house, para kumbinsihin makapasok yung mga bata sa school. And all those stories, storya talaga siya ng pagmamahal ng mga teachers natin na dapat nakikita ng gobyerno, hindi yung kung saan-saan dinadala yung pera, binubulsa, at nilalagay nga sa maleta, kaya now is the time, hindi naman tayo kumbaga magpapanatili sa ganitong uri ng sistemang nagbibigay talaga ng hindi magandang imahe rin sa ating mga guro. Kaya kailangan makibaka ng mga teachers. Ilang kwento na nga ba yung narinig natin na yung teacher na, actually may kamag-anak ako na pumunta sa ibang bansa, public school teacher siya, matagal na siyang public school teacher. Tapos tinanong ko siya, bakit ka umalis? As in, US teacher na siya. Sabi niya, kasi ang tagal-tagal ko na nga, ako pa yung naglalabas ng pera para sa gardening, yung bubong, yung sirang electric fan. Kapag may estudyante kang gutom, papabayaan mo ba naman yun, napakalaki ng puso ng mga guro, At sana hindi lang sa kanila nakasandig yung buong education ng buong bansa. Actually, isang buong makinarya ng gobyerno ang dapat gumagalaw para sa edukasyon ng ating mga kabataan, Kasi ito yung mga susunod nating salinlahi at susunod na mga mamumuno. Nakakatakot lang din na willing na i-give away ang ating mga estudyante, dahil sabi mo nga, ang orientasyon ng ating curriculum ay pang-benta, pang cheap labor, ganyan, pang-labas ng bansa, paano na yung mga mananatili dito kung TechBook and Tech Pro. Ganun na lang nahahati. At sa kalagayan natin, nakakrisis nga tayong lahat, lubog sa mga utang. Syempre, ang pipiliin ng mga magulang, dun ka sa maagang makakapagtrabaho. So, ilan na lang kaya ang magiging mga profesional sa susunod na mga henerasyon. Kaya, suportahan natin itaguyod at maningil ang mga guro sa nararapat lang ilaan para sa mga benepisyo, sa mga sahod. Ayaw naman natin ng mga teacher na stressed, na nagugulo-gulo na ang mga utak. Hindi sila makakapagduro ng maayos, makakapangalaga sa ating mga estudyante kung hindi maayos ang kanilang mga kalagayan, di ba? At sobrang at dahil dyan i-commend natin dahil ang fresh. Diba? Ang fresh ni Teacher Ruby Feeling haggard pa siya Bernardo. niyan, hindi po. Well, ganito sa pakikibaka, nakakaganda. Yes. At dahil dyan, sobrang nagpapasalamat kami sa iyo, Teacher Ruby, dahil sinamahan mo kami dito sa Gender Radio. At sabi niya nga kanina, bitin daw siya. Dahil yung tawag doon, tapos na po. Okay, bye-bye. So, dahil dyan, maraming salamat, Teacher Ruby. May mga gusto ko pa bang huling sabihin sa ating mga kasama? Salamat, Shane. Salamat, Steph, At syempre sa Gender Radio, sa pag-imbita sa amin, importante na meron talagang ganitong mga espasyo para mabanggit yung kalagayan ng ating mga teachers, ngayong magpapasok ay samahan nyo po din yung mga teachers natin para dun sa lahat ng aming pinaglalaban, at yung laban ng mga guro natin ay laban din ng mamamayan para sa libreng edukasyon para sa lahat.
Ayan. At dahil dyan, no, magpapasalamat din tayo kay Almira Mendoza, ang ating DZUP producer in charge, Jansen Pagulayan, ang ating streaming director, at Ramon Ibanez na ating kasama sa tech. Maraming Yes. salamat po. Yes. At muli, ito ang Gender Radio. Ako po si Steph. ako po si Shane at Ako si Teacher Rubes. bye. Bye! Sa susunod na chikahan ulit. Gender Radio. Hatid ng UP Dalaman Gender Office.